kakauwi ko lang from work and ito, medyo pagod. And I have here pala yung company parcel or food namin dito sa camp. Provided by the company. And I have here meron tayong munggo. 2 piraso. 1 pirasong isda. And of course, ang ating pangmalakasang kanin. Dagdagan ko ng konting sahog. Gawin nating extra special itong munggo natin. So, samahan nyo ako today or tonight. So, dadagdagan ko siya ng dried shrimp. I-boil ko muna siya. Hugasan muna natin. Siyempre, magluluto tayo gamit ang microwave. Yung munggo nila is ganito siya. Hindi ko alam kung paano nila niluluto. Ampalaya and chicken. Ito na yung pinakagulay namin weekly. Maglalagay tayo ng chili, green chili. Pangdagdag alat. And then, sunod naman natin itong luncheon meat. Itong luncheon meat, maglalagay lang ako ng konting mantika para at least kapag ilalagay natin sa microwave is mapiprito siya itself. Ito maglalagay lang tayo ng oil. I think okay na to. Luto na ang ating munggo. Next nating lalagay itong luncheon meat. I guess luto na itong spam natin. Our luncheon meat. Samahan nyo akong kumain ngayong gabi nito. Mas prefer ko kasi yung hindi masabaw, hindi rin dry. And then we have luncheon meat here. Nagtubig na siya. Mangantana! Tara, mangrabi. Ganito yung gusto kong pagkakaluto sa munggo. Maraming dried shrimp. Perfect yung alat at saka yung anghang. Ang sarap nitong luncheon meat. Hindi kami nagugutom. And at the same time, maski wala ka ng pera or allowance, makakakain ka pa din. Time check, it's already 8 o'clock. So ganitong time yung uwian ko lagi. Gusto ba araw ko or ano bang trabaho ko dito sa Qatar? Here, I've been working for almost 8 years as a company nurse. Opo, 8 years na. At saka isang company lang ako. Ito lang siya, drugs. Never na akong lumipat sa ibang company. Why? Bakit? Siguro, andito na yung parang hindi naman kalakihan yung sahod if you compare sa mga government hospitals or government companies. Pero in terms of trabaho kasi, petics at saka ayun, more on mag-alalay lang at saka magbigay ng mga gamot sa mga employees na pupunta lang sa clinic, manghihingi ng mga gamot kung anong masakit sa kanila. Baka may nagtatanong kung bakit ako nagbi-video. Ginagawa ko tong video as to record my daily life, yung kwento ko dito sa Middle East, dito sa Qatar kasi hindi natin alam in the future kasi hindi naman tayo nagtatagal talaga sa isang country. Darating yung point na is either magsesettle for good in the Philippines sa ating home country o di kaya maghanap ng ibang trabaho sa ibang bansa na pwedeng ka makapag-apply ng citizenship. Magkano ba ang salary ng mga nurse dito sa Middle East? Nagbabari yan, depende sa kung saan company ka nagtatrabaho, is either government or private. Yan. Pag government talaga tiba-tiba. Pero sabi nila, mas mahirap daw yung trabaho, ganyan. Ewan ko lang. Pero sa private company, pwede na. I can say na pwede na para makatulong sa pamilya, makapagbigay ng konting allowance, and at the same time, nakakapag-provide ako ng tuition fees or nakakapag-support ako sa mga pamangkin ko sa kanilang mga pag-aaral. Meron akong sinusuportahang 2 college students, nursing students sa Pilipinas, at ako yung tumutulong, bibigay ng tuition fees nila. So, I must say na napakalaking tulong talaga yung nabibigay ng Qatar din sa akin yung sa pasahod.
nakakapag-support ako sa pamilya at the same time yung natutulungan ko yung mga pamangkin ko sa kanilang pag-aaral. Personally, wala pa akong na-i-invest or like naiipon for myself. Wala pa akong napupundar para sa sarili ko. Yung mga napupundar ko is more about sa mga achievement ko sa buhay. Like for example, yung pagpapaaral ko sa sarili ko kasi nagmasteral. And yun pa, yung mga exams, yung nag-NCLEX ako, yun, magastos. Ano pa ba? Wala, hindi pa ako nakakabili ng, let's say, bahay, ng sarili kong lupa, sa tagal ko dito sa Middle East. Parang kailangan kong maglakad-lakad na ito pagkatapos kasi ang dami ko na namang nakain. Kumusta ba ang panahon dito sa Qatar? Ito humid, mainit. Pero yung init niya is hindi balansangan, hindi yung parang pinagpapawisan ka. Yung init niya is init na parang nakapasok. So dito ko na tatapusin ang aking vlog for today. Salamat sa pagsama kasi bukas papasok na naman ng maaga. Papasok at gigising at papasok na naman bukas ng maaga. Bye-bye. Thank you.